Tatanggal ko lang po yung sarili ko. Malis ka na, dali! Alis na! Sa mga oras na to, papalakas ng papalakas si Lizardo. At sinasakot niya na ang mundo namin. Ang mistiko. At sinisigurado ko sa inyo, darating ang panahon na itong mundo niyo naman ang aatakihin niya. Wala nang makakalutas nito kundi kayong tatlo lang. Dahil kayo ang pinili ng espada ng pantay. Bakit po ba kayo galit na galit sa akin? Yan. Yung mga sungay na yan, hindi pa ba sapat na dahilan para ayawan ka? Cornelius, Asan sina Oliver at Charlie? umalis kayo. Umalis din sila. Nadala na ng mga tanod si Ruben sa ospital. Magiging okay na siya. Eh, paano po si Oliver? Nahulog na po ba siya? Hinahanap na siya ng mga tanod ko, Butchoy. Iusap lang. Kapag nakuha niyo si Oliver, sabi sa tanong niyo, huwag siya saktan. Ikaw ah! Hindi mo namulong para kumin. Lawag na ngayon! Ayoko po ng gulo! Charlene? Hindi mo ba ako nakilala? Kaibigan ako ni James ng tatay mo. Kumusta na siya? Balita ko na aksidente siya. Kaya ka ba umiyak na mag-isa dahil doon? Anong problema, Iha? Kasi po, nakiusapin ng pamilya ko. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Di ba't mahal na mahal ka ni James? Opo. Pero siya po namamahal sa akin. Nung nawalan po siya ng mahalin na nasa aksidente. Nagtapuyan po ako din ng Jenny sa kanilang mami Tessa. Bakit naman? Kasi po iba ako. Kasi po freak ako. Ako, Iha, huwag mong isipin yan. Tingnan niyo. Kahit po kayo nagulat. Pasensya ka na. Hindi ko alam. Nagulat ako. Dahil ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Sigurado pong nakakita na kayo ng ganito. Kaya sa mga drawing ng devil, ganito yung itsura nila. Iniisip na kumis ako. Demonstrate na ako. Anong iniisip mo? Hindi ko alam, Father. Gulang-gulo na po ako. Hindi ko nga po alam kung bakit ako ganito eh. Sinapan po ako sa punan dahil sa sangay ko. At yung pamilya ko magpas sa akin. Itinapon din ako. Ang hirap po, Father. Ang hirap-hirap po. Huwag ka nang malungkot, Iha. Lahat tayo ay anak ng Diyos. At lahat ng ginawa niya may kuwang sa mundo. Pero hindi ko po alam kung saan ako pupunta eh. Magdasal ka na lang, Iha. Magdasal ka at magtiwala na ipakita sa iyo ang sagot. Tahan lang. Huwag ka nang umiyak. Bakit po, Father? Niliwanag ka. Panginoon! Uy! Talagang pinahihirapan niyo ako. Alam niyo naman malaki ang kapangyarihan na nagagas ako tuwing tinatawag ko kayo. Lalo na't hindi pa sanay sa bahay kayo itong katawan kong normal. Sorry na, Kuya Orius. Hindi na mauulit. Tama ka. Dapat hindi na lang kami umalis. Mas mabuting dito na lang ako. Napapahamak lang ako. Pati si Mama. Pag bumabalik ako sa kanya. Sorry rin, Kuya. Lalo na ngayon na alam ko wala na talaga akong mapupuntahan. At alam kong dito lang kasama ninyo ang lugar ko. Siya. Tama na. Napatawad ko na kayo.
Pero sana maisip ninyo na kailangan yung unahin ang misyon nyo bilang mga batang panday. Dahil hindi ito para sa akin. Para sa inyo ito. Sa mga minamahal nyo. Naintindihan po namin yun, Kuya Orius. Kung ganun, kailangan wag na tayo mag-aksaya ng oras. Kailangan nyo na pumunta sa mundo ng mistiko para palakasin ang kapangyarihan nyo. Haji, paalam ka na sa atin. Ate, mag-iingat ka. Tandaan mo. Mahal kita. At nandito na ako. Iintayin ko yung pagbabalik na. Ate, pangako ko, babalik ako. Oras na, mga batang panday. Oras na para lakarin nyo ang landas ng isang mandirigma. Sa atin na ang kaharian ng pulang lupa. Sa atin na rin ang mundo ng mistiko. Mabuhay si Panginoon Lizardo! Mabuhay ang kaharian ng dilim! Sakopin natin ang buong mistiko. Ano ang susunod na hakbang? Magpista kayo at magpakasaya dahil kakailanganin nyo ng magpalakas. Ngayong atin na ang mundo ng mistiko. Gagawin na natin ang matagal ko nang pinapangarap. Ano yun, Panginoon? Sasakupin na natin ang mundo ng mga tao. Panginoon, panahon na upang bawiin natin ang lupang pinagkait sa atin. Sasakupin na natin ang mundo ng mga tao. Sige, magsinom pa kayo! Andreas, Cicero, binabati kita sa iyong tagumpay. Binabati kita, Andrea. Salamat, Cicero. Marba. Napatunayan ni Andreas na mas kaya niya ang bawat misyon na inaatang ko sa kanya. Hindi tulad mo, Cicero. Marami kang bigo. At dahil dyan, may mahalagang tungkulin ako ibibigay sa'yo para sa napipinto nating paglusok sa mundo ng mga tao. Ano po yun, Panginoon? Tamang panahon para dyan. Sa ngayon, pagpaiwan ko muna ang tagumpay. Maiwanan ko muna kayo
para may pagpatuloy nyo ang inyong kasiyahan. Narinig niyo, Panginoon, inom pa! Paborito na ako ng ating Panginoon. Andres, kasi sa'yo, Cicero. Nandito na tayo sa ating mundo. Ano ba ng mistiko? Tama, Charlie. Ngayon ay masusubukan ang hangganan ng inyong galing. Kaya halika mga bata. Tatahakin natin ang landas sa pagiging tunay na mandirigmanyo. Hindi na naman kasi ng oras, oh. Nag-magic na. Hindi pa tayo din na sa pupunta nating lugar. Maglalakad pa tuloy tayo. Masyadong reklamador. Halika na nga. Wait lang, kanang dali. Batang Pantay! Narito sa Mistiko ang mga Batang Pantay! Ang isang mandirigma ay sumasailalim sa paglalakbay dahil may dahilan. Kaya tanungin niyo ang inyong sarili, mga batang panday, kung bakit niyo kailangan gawin ito. Bakit niyo itataya ang buhay niyo para sa paglalakbay na ito? Dahil gusto po namin lumakas. At dahil kailangan pa po namin matuto. Dahil pag hindi namin ito ginawa, pwede mapahamak ang mahal namin. Huwag niyong kakalimutan ang inyong mga dahilan. Yan ang gagabay sa inyo sa inyong paglalakbay. Wait a minute. Di ba kayo ang gabay namin? Parang sinasabi niyo na, hindi na kami sasamahan, ah. Para sa inyo lamang ang paglalakbay na ito, mga bata. Hindi ko kayo maaaring samahan. Pero paano po namin malalaman kung saan yung kuweba na sinasabi niyo? At hindi rin po namin alam kung paano makapunta sa lugar na magkukuha namin lakas. Gagamitin niyo ito. Narito kayo ngayon sa timog na bahagi ng mapa, dito sa templo ng mga Esquimador. Tatahak kayo pahilaga hanggang sa marating ninyo ang kagubatan ng lunsig. Lalagpasan nyo ito hanggang sa disyerto ng puting pahangin. Kailangan ninyong tawirin ang disyerto hanggang sa marating ninyo ang mga bangin ng mundong bukaw, kung saan matatagpuan ang kuweba ng talim. Dito sa kuwebang ito nyo makikita ang mabangis na nilalang na magbibigay sa inyo ng lakas at dagdag na kapangyarihan. Kung malayo-layo po ito lalakarin namin, ibig sabihin, wala na tayong panahon dapat sayangin pa. Ano pa hinihintay natin? Let's go, Panday Kid! Puso! Tapang! Talino! Sugo na po yan! Alagay ng liwanag! Sabihan! Panday Kid! Bata, kakailanganin nyo to. Lakad, mga bata. Tibayan nyo ang inyong puso at isipan. Gabayan nawa kayo ng espada ng panday sa inyong paglalakbay. Huwag kayo mag-alala, Kuya Orius.
hindi namin kayo bibigoin. Oh! Ang mahuli! Ay! Ay! Sisay! Sana nga hindi niyo ako bigyan ng mga batang panay. Teka! Dali! Uy! Tara na! Dali! Tara na! Naglabanan, kadiliman, at lakas ng kapangyarihan, hinahawakan ni Lizardo at lahat ng mga kalaban. Audience? Huwag ka mag-alala, Fatima. Said lang ang kapangyarihan ko dahil sa paghatid sa mga bata. At sa pagbalik ko. Salamat sa Fatima. Babalik din sa ayos ang kanyang pakiramdam. Sa ilang sandali. Si Haji. Kumusta sila? Hindi natin malalaman hanggang di sila nakakabalik. Paano natin malalaman na nagawa na nila yung mission nila? Paano natin malalaman na kailangan mo na silang tawagin pabalik? Pag kailangan na nilang bumalik, maghihiliwanag ang buo ko. Pero sa ngayon, wala tayong magagawa kundi maghintay. Fatima, magtiwala ka. Alagad sila. Ang liwanag. Walang mangyayaring masama sa kanila. Sana nga. Bakit kayo nagtawag ng bigla ang kulong, Panginoon? Ngayon na ba natin isasagawa ang pagsalakay sa mundo ng mga tao? Hindi pa tayo pwede umusad sa kabilang mundo. Dahil nararamdaman ko, tumago sa mga batang panday mula sa mundo ng mga tao dito sa mistiko. Kailangan muna silang mamatay bago natin maisagawa ang ating pananaw. Narito ang mga batang panday. Panginoon ko nandito sila. Hayaan mo akong muli at patayin sila muli. Papatunayan ko muli ang sarili ko sa inyo. Hindi sa pagkakataong ito, Cicero. Kailangan mong pagbayaran ang iyong mga pagkabigo. Mananatili ka rito upang maningil ng buwis sa ating mga nasasakupan. Pero Panginoon Lizardo, Tahimik! Magdesisyon na ako. Nararapat lamang na ibigay ko ang responsibilidad sa pagturi sa mga batang banday sa tauhan na napatunayan nila ang kanyang sarili. At sa iyo na, Andreas. karangalan kong sundin ang inyong mga utos, Panginoon. Makakasigurado kayo na hindi magtatagal, may aalay ko na sa inyo ang ulo ng mga batang panday. Huwag mo akong bibiguin. Kumayo ka na at patayin ang mga batang panday. Simon! Simon muna! Hinga lang ako! Ay, nako. Nag-uumpisa pa lang tayo. Inubos mo na kagad yung tubig mo. Eh, paano kung nasa disyerto na tayo? Eh, di magdadala ako ng maraming tubig. Jack! Sino magbubuhat? Di ba? Ikaw yung malakas. Eh, di ikaw! Eh, sinek mo. Huwag na kayo mag-away. Ano yung lakas niya, okay? Nasa kagubatan ng lagyan na tayo. At dito tinakbo natin, 20 times 60 divided by... Aabutan pa tayo na 3 araw ng pagtakbo na walang tigil bago natin marating ang kuweba ng talim. Kaya tara na, kuwena na tayo. Tara. Teka nga lang. Wait! Kita niyo may nihingal pa ako eh. Ano pa naman kung magdagdagan ng 5 minutes yung 3 araw na paglalakbay natin? Ay, naku. Oh!
kayo maingay. Narinig niyo ba yun? Hoy, Aji! Sigurado mo may naririnig ka? Yes, so what kung may naririnig ka? Eh, kung ba't uno? Basta maraming halit dito. Hoy, Aji! Anong shit dyan? Wala naman ako naririnig eh. Babalik ka na ata eh. Walang kikilo. Mga bilanggun na namin kayo ngayon. Naatasan ako upang tugisin at hulihin ang mga batang panday. Pinili ko kayo dahil batid ko ang inyong kalupitan sa pagtugis at pakikipaglaban. O sana, kilala ka sa iyong alindog at husay sa pakikipaglaban. Pantog ka sa pagiging walang awa. Sa tulong mo, ay pwede natin wakasan ang buhay ng mga batang panday. Oryx! Kilala ang lahi nyo na pinakamahusay matutupon sa kahit na sino. Alam kong nakakalinlang ang mahina mong itsura, pero yan ang nagtatago ng tunay mong kalupitan. Sa tulong mo, hahanapin natin ang mga batang panday. Oxo! Kita ko ang iyong lupit sa ating pakikipagdigma sa pulang lupa. Ano po ang mga alaga ni Ricardo? Ako po! Panahon na para sakupin natin ang huling lupa ng mistiko. Patayin silang lahat! Saka magiling naman dirigma. At gamit ang iyong lakas ay dudurugin natin ang mga batang panday. Tayong apat ay hihirangin mga bayani sa bagong kaharian na itinatag ni Panginoong Lizardo. Dahil tayo ang dudurog sa mga batang panday. Peace! Peace pa! Hindi po kami lalaban! Peace! Sino kayo? At ano ang ginagawa ninyo dito sa kagubatan namin? Mga mandirigma sila. At hindi sila taga dito. Patayin na natin sila. Hindi si Andres, kundi ako! Ako ang dapat pumatay sa mga batang panday! Sigurado ako napakawala sila ni Sardo. Patayin natin sila! Hindi po kami pakawala ni Sardo. Ano po ang mga batang panday? Mas mapagin-mata, dumating na ang lubo ng panday. Ang galing sila dito. Sinatak nila ang ilaga. Di ba sila nakakalayo? Aabutan natin sila. May paparating. Si Andrea sa bilang mga tauhan. Malahi kong traidor! Malamang, kayo ang pake.